Marahil marami na sa inyo mga kapatid, o hindi man marami, siguro lahat kayo no, alam yung tungkol kay Samson mga tol. Ito yung malakas na tao na mahaba ang buhok no, at yung pinutol yung buhok niya, nawala yung lakas niya mga tol no. So itong panonoorin natin mula rito sa channel ni PMC, yan no, Pinoy Mystery Channel, na hukay ang pruweba na totoo si Samson. Ibig sabihin mga tol, hindi lang to yung tipong kwento lang o mga matalinhaga sa Biblia. Ito'y totoong tao mga kapatid no, dahil nahukay daw ang pruweba. So yan ang ating panonoorin ngayon, pero bago yan, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay PMC. At kung subscriber ka na niya, syempre kung trip mo yung ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Totoo ba na nahukay na ang mga patunay na talagang giniba ni Samson ang isang gusali ng mga Filisteo? Sa lugar ng Tel Safi, ang sinaunang Gath, sa timog Israel, nahukay ang Filisteyong templo na mayroong 2 poste na dating nakatirik sa gitna nito. At sa labas naman ng Jerusalem, malapit sa bulubundukin ng Judea, isang bato ang natagpuan na may inukit hinggil sa kasaysayan ni Samson. Maraming mga eksperto at archaeologists ang hindi naniniwala sa kakaibang istorya ni Samson. Ngunit sa tulong ng agham, maraming pruweba ang ngayon natagpuan na makapagpapatunay sa pahayag ng Biblia. Ang tanong, yan na. Nazarite sa tribo ng Gaad. marami ang pamilyar sa salaysay ng Biblia hinggil sa lalaking nagngangalang Samson dahil sa taglay nitong kakaibang lakas dulot ng kanyang mahabang buhok. Subalit ang kwento ay puno ng mga katanungan na umaaligid sa kaisipan ng marami at nararapat lang na bigyan ng tumpak na kasagutan. Sino ba si Samson? Ayon sa libro ng mga hukom, mula sa 13 kabanata, nagpakita ang isang anghel sa asawa ni Manoah sa lugar ng Zoar mula sa tribo ng Dan. Sa babae pinahayag na bagamat ito ay baog, magkakaanak ito at kailangang hindi puputulin ang buhok dahil sa mabibilang ito sa mga Nazarite. At sa paglaki ng lalaki, hanggang sa ito ay maghanap ng mapapangasawa, ang buhok nito ay hinayaang humaba. At ayon sa pahayag, ang kakaibang lakas ni Samson ay ang punot dulo ng kanyang kakaibang kwento. Kasama dito ang pagpaslang sa 30 kalalakihan mula sa Ashkelon dahil hindi nasagot ng mga nito ang kanyang bugtong hinggil sa leon at sa mga bubuyog. Humuli ito ng 300 asong gubat upang sunugin ang mga pananim ng mga Filisteo dahil ang kanyang asawa ay ipinamigay sa ibang lalaki. Pumaslang din ng 1,000 kalalakihan sa lugar ng Lihay gamit ang isang bungo ng buro bilang sandata. Grabe, dahil no? sa paghuli sa kanya. Kinarga nito ang mga batong pintuan papasok sa lugar ng Gaza. Ilang tonelada ang bigat. Binuhat sa kanyang mga braso, may layo na mga 60 kilometro paakyat sa bundok sa harap ng Hebron. May buhat-buhat na ilang tonelada, no, binuhat sa 60 kilometro, 60 kilometers, no? Tapos paakyat pa ng bundok. My goodness, napakalakas naman talaga. Ibig at pinagkanulo sa grabe sa kanyang mga braso, may layo na mga 60 kilometro paakyat sa bundok sa harap ng Hebron. Napaibig at pinagkanulo sa mga Filisteo ng isang babae na nagngangalang Delilah. Yun lang. Pinutulan ng buhok, binulag, kinutya at ikinulong. Subalit tulad ng istorya ni Adan, no? Dahil sa babae. Ito naman kay Samson dahil sa babae din.
Well, hindi ako against sa mga babae, mga tol, at love na love natin yan, di ba? Anak at asawa ko, parehong babae yan, syempre. Nulag, kinutya at ikinulong. Subalit pagkaraan ng maigsing panahon, ang buhok nito ay humaba, kasama ng pagbalik ng kanyang lakas. At ayon sa salaysay, pinakawalan si Samson upang gawing palabas para sa mga 3,000 mga taga-roon. Pagkatapos magdasal, ginamit nito ang bagong lakas. Itinulak ang 2 poste sa ilalim ng templo ni Dagon, ama ni Baal, ang Diyos-Diyosa ng mga Filisteo, hanggang gumuho ang buong gusali kasama ang 3,000 katao sa lugar, at hindi rin nakatakas si Samson. Mga kwentong magdudulot ng inspirasyon sa marami, ngunit walang duda, paghihinala naman sa iba. Naging sanhi ng maraming pagtatalo ang salaysay na ito, bunga ng iba't ibang dahilan. Katulad ng di kapanipaniwalang lakas ni Samson na pumatay ito ng isang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay. Subalit ayon sa Stellar House Publishing, nahukay ng mga archaeologists sa pamumuno ni na Professor Shlomo Bonimovitz at Dr. Zvi Lederman ng Universidad ng Tel Aviv ang isang maliit na bato sa labas ng Jerusalem, malapit sa bulubundukin ng Judea. Ayon sa marami, ito ay patunay sa kwento hinggil kay Samson na pumatay ito ng isang leon ng walang armas. Natagpuan ng selyo sa Beth Shemesh kung saan lumaki si Samson noong mga 11th hanggang 12th century BC. Ibig sabihin, noong panahong iyon, naging tanyag ang kwento ng pagpatay ni Samson sa leon na ito ay inukit ng mga taga-roon bilang paraan ng pagsasalaysay sa pangyayari. Ang sabi naman ng iba, hindi totoo ang istorya dahil raw ang mga bihag noong unang panahon ay ginagawang mga alipin at hindi maaaring bulagin katulad ng ginawa kay Samson. Ayon sa Bible history, ang mga sinaunang Assyrians ay gumagamit ng sibat upang tanggalin ang mga mata ng kanilang mga hinuli. Oh, grabe. Ito rin ang salaysay sa pangalawang libro ng mga hari nang nabihag si Zedekiah. Tinanggalan ito ng kanyang mga mata. Ang iba naman ay hindi makapaniwala sa gusaling tinibag ni Samson dahil ang pundasyon ng mga gusali ay palaging nasa paligid at hindi sa gitna, katulad ng salaysay sa Biblia. Hanggang nahukay ang isang templo ng mga Filisteo sa lugar ng Tel-Es-Afi, ang sinaunang Gath. Ayon sa Ynet News, isang grupo mula sa iba't ibang bansa ang nagsagawa ng paghuhukay sa bayan ni Goliath, ang Filisteyong pinaslang ni David. Sabi ng isang propesor na si Aaron Mayer ng Bar Ilan's Martin Department of Land of Israel Studies and Archaeology, na ang nahukay na templo ng mga sinaunang Filisteo sa Timog Israel ay may 2 posting pundasyon magkalapit na tinirik sa mismong gitna ng gusali. So nahuhukay talaga yung mga katibayan, mga tol, dun sa mga salaysay ng Bible na kahit na pinapasinungalingan ng iba o kaya itinatanggi ng iba o sa madaling salita ay kinokontra ng iba, nahuhukay at nahuhukay din naman talaga yung mga patotoo. Katulad nito, no? Sabi, ang mga haligi daw o poste hindi daw tinatay sa gitna kundi nasa gilid lang. Pero ito, may nahukay sila nasa gitna. Ayon sa eksperto, ang disenyong ito ay karaniwan sa mga Filisteo noong panahong iyon. At isa pang nagdudulot ng pagdududa ng marami ay ang tibay ng mga poste na tinibag ni Samson. Madali lang ang sagot dito. Kung tatanggalin sa usapan na ang kakaibang lakas ni Samson ay mula sa kapangyarihan ng Diyos, ang ulat ng Ancient Origins na ang mga posting pundasyon na magkalapit sa isa't isa ay sinusuportahan ng mga malalaking bato sa ilalim. Kaya hindi imposible na matanggal ang mga ito
sa pagkakapatong sa mga bato. Ang mga natagpuan ng mga eksperto ay patunay na ang kwento hinggil kay Samson ay malayong maging imposible. Ang mga naganap ay napapatunayan sa tulong ng siyensya. Subalit para sa mga naniniwala, ang patunay ay ang mismong nakasulat sa Biblia. Tama. Marahil balang araw, sa tulong rin ng agham, patuloy na mabibigyan ng liwanag ang kakaibang kwento ni Samson. Well, nakasulat kasi sa Bible yun mga tol, no? At pag naniniwala ka sa Bible, nakasulat sa Bible yan, totoo na yan. Pero sila kasi, hindi sila naniniwala sa Bible, kaya naghahanap sila ng mga patotoo at saka ng mga katibayan. Which is, sa paglipas ng panahon, nadidiscover din naman nila at nahuhukay at nahahalukay din naman talaga nila, no? So, anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa video yung pinanood natin about kay Samson? Diba? Isa ring parang aral din, no, na kahit ikaw ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, mga tol, kapag ikaw ay na-in love sa isang babae, yari ka, no? Well, hindi ko sinasabing masama ma-in love, mga kapatid, no? Pero pag ibinigay mo nga naman talaga ng lahat-lahat na halos wala nang itinira sa'yo, posibleng mauwi ka rin sa kabiguan. Kaya dapat mahalin mo yung babae, mahalin mo rin syempre sarili mo, di ba? At mahalin mo rin syempre, lalong-lalong higit sa lahat, yung Panginoong Diyos na nagbigay sa iyo na kung ano man ang meron ka. So hanggang sa muli mga kapatid, no? At maraming salamat sa inyong panonood. Teka, no? Baka magtampo ang iba dyan eh. Magsha-shoutout muna pala tayo, no? Mula rito sa mga kaibigan natin na nag-comment dito sa last video na na-upload natin, yung tungkol sa history ng Christmas, mga tol, no? Shoutout kay Mark Salcedo, kay Jackson Bagain, yan, kay Jairus Abdiel, kay Jeffrey Cristobal, kay Christopher Season, yan, pati decoration light, tinawag na rin Christmas light, sabing ganun. Shoutout din kay Sophia Joy, Lods, gawin mo nga topic yung celebrating Thanksgiving. Bakit sa US mas nagse-celebrate sila ng Thanksgiving kaysa sa Pasko? Na-curious lang ako. Hindi ko rin alam mga tol. Sige, hanapin natin yan, no? Shoutout din kay Cesar John Diz, at kay Oliver Vargas, yan, kay Jeric Vonacqua at kay Kira YTV, yan. So maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.